Shalom. Shalom. A blessed Sunday to all mga kapatid. Today is the Holy Trinity Sunday, the feast of the Most Holy Trinity. Last Sunday is the feast of the Pentecost Sunday. So, ang babasahin ko lang is the Gospel of the day kasi I know many of us baka magsisimba naman or magsisimba, and then you can available din ito online. So, ang Ebanghelyo na lang po ang aking babasahin ngayong linggo. The first reading at saka second reading is i-skip ko muna siya. Hayaan ko kayong mag-search of your own. Then it is still a part of my preaching in the wilderness, and then usaping pananampalatayang Katoliko series. The Gospel of the Lord is taken from Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Glory to you, Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped him, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, isang maligayang kapiyastahan ng Santissima Trinidad. So, ang Santissima Trinidad ay isang pagkilala sa ating pananampalataya na tayo ay naniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona. How that happened? Paano nangyari yun? So, simula noong unang siglo hanggang sa kasalukuyan, ang ating pananampalataya patungkol sa Trinidad ay yan yung core beliefs ng mga apostol, ng mga alagad at ng mga sinaunang Kristiyano, the early church, the early Christians, the early church fathers. So makikita natin na yan yung pinanampalatayanan, hindi ibig sabihin na Ama, Anak, Espiritu Santo ay tatlo na. Kasi ang Diyos na kinikilala natin bilang mga Katoliko ay cannot be bound by any mathematical formula. He is beyond sa kung ano yung merong standard ang mundo. Kaya hindi siya pwede na Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlo ang Diyos sa mga Katoliko. Hindi ganon. Kasi ang Diyos natin ay hindi siya kayang, kumbaga hindi siya pwede kulungin sa mathematical formula na ginawa lamang ng tao. Kung ang Diyos mo ay ganon, ay kaya pa lang siyang i-contain sa any mathematical formula, ay hindi Diyos yan. Baka Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. So ganon, ang Diyos is beyond everything. Hindi siya masasakop ng utak ng tao. Ay mathematical formula is ginawa lamang ng tao yan. Di ba? At saka, kung gagamitin natin yung pilosopo na pananaw, bakit itong mga kapwa natin na to count the number of God, kasi ang sabi niya, isa ang Diyos eh. Ang ginagamit nila mathematical formula is addition. Bakit? Hindi natin alam kung anong mathematical formula ginagamit sa Lord, di ba? Kung multiplication,
1 times 1 times 1 times 1 equals 1. So bakit natin gagamitin yung multi-addition? Di ba? So makikita natin dito sa Gospel of the Day, nung Great Commission, ang title po nito is The Great Commission sa mga alagad. Before the Lord ascended into heaven, ito yung kanyang utos na humayo ang kanyang mga alagad sa buong mundo at bautismuhan nila sila, ang mga tao, tayo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hindi niya na sinabi na in the names of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Hindi naman ginamit na plural doon. Di po ba? Kasi kung tatlo yun, kung tinutukoy na tatlo yun, is in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Di ba? Hindi siya in the names of. So, at the same time, kung pagtimbang-timbangin natin mga kapatid, ano ang paniniwalaan natin? When it comes to doctrine, ang ating simbahan, ang Catholic Church, that almost existing 2,000 years ago, or versus those other sect and denomination na kailan lang dumating at magtuturo na salungat sa kung ano yung pananampalataya na nakuha natin mula pa sa mga apostol. Isa dapat yun sa mga consideration natin, mga kapatid. Di ba? Who are them to question the doctrine of our church who is already existing for almost 1,000 years ago? Di ba bilangin nyo from AD 33 up to 2024, ilang taon na? I-count nyo nga. Sige nga. AD 33 okay. 1,991 na ang ating simbahan versus doon sa mga simbahan na nagtuturo ng doktrina against sa ating doktrina na sila ay lumutang lang around mga 100 years pa lang sila mahigit. Di ba, try to imagine that? Yung pananampalataya natin ay nakuha pa natin sa mga alagad, sinaunang mga apostol. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. And then kung titingnan nyo, kung babalikan natin, actually, we have read this already, na-share na natin about the Holy Spirit. Kung babalikan natin sa John chapter 15 hanggang chapter 16 ng John, Gospel according to St. John, basahin nyo kung may time kayo. Kung babalikan nyo doon, at pagnilayan natin, if the Holy Spirit is just a force or is just a power, paano siya makapagsasalita? Paano siya makapag-uutos? Di ba? If he is not an individual, he is not a personality. Di ba? How he can speak? How he can prevent? Di ba mga kapatid? Okay, tingnan natin. Hanapin natin ito sa John chapter 14, umpisa. Okay? The Advocate, John chapter 14, verse 15, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible nyo for you to study. Hindi yung hayaan na natin yung mga ministro natin or mga pastor natin, basahan lang tayo. Lalo na especially when it comes to doctrinal matters. Na sa tingin natin is, bakit ang Catholic Church who is already existing for all 1,991 years,
versus our church na 100 mahigit pa lang, 107 or something or 400 years pa lang ay nagtuturo ng ganito. Ano ba ang difference? Bakit ganito ang pananampalataya ng Catholic Church? Have you considered that to study like that way? At ang aming pananampalataya, ganito ang pananampalataya. Di ba? Ni-research mo na ba kung bakit? So dapat yun yung consideration, hindi mo i-allow sarili mo na parang i-manipulate ka lang, basahan ka lang ng Biblia, makikinig ka lang, spoon feeding ka lang. At hindi mo i-consider ang Catholic Church that is already existing 1,991 years versus your church na kinabibilangan mo. Ano yung credibility ng church ko over the Catholic Church? Ano na ba yung narating ng aming simbahan versus the Catholic Church? Ano ba yung pinagdaanan ng Catholic Church versus our church? Di ba? Hindi mo ba dapat i-consider yun? Especially Catholic ka before? Especially na galing ka sa simbahan dati? Hindi mo ba i-consider yun? Bakit ako umalis sa pagiging Katoliko? Why I am in this sect or denomination now founded by men? Ano bang reason? Di ba dapat i-consider mo yun? Sabi dito so John chapter 14 verses 15 to the following, sabi nito, the Advocate chapter 14, especially sa mga nag-aaral sa English, sa grammar, tignan nyo If you love me, you will keep my commandments. Verse 16, and I will ask the Father, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita, and He will give you another advocate. And then, verse 17, the Spirit of truth, which the world cannot accept, hindi siya matatanggap ng sanlibutan. Bakit? Because it neither sees nor knows it. Hindi siya nakikita or kilala siya. But you know it because it remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you in a little while. The world will no longer see me, but you will see me because I live and you will live. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Then, verse 26. Sa verse 26 punta tayo. John 14:26. The Advocate, the Holy Spirit, pag sinabing advocate, paraclete, abogado, tagatulong. So kung abogado, tagatulong, that the Father will send in my name, take note ang kasunod He will teach you everything and remind you of all that I told you. He will teach you and remind you. If the Holy Spirit is only a power or a force, how can He teach us? Or how can He remind us? Diba? At maalaala natin yung sa baptism of the Lord Jesus Christ, diba? Maalala natin na sa baptism ng Panginoong Jesucristo ay nagsalita ang Ama, then maya-maya ay bumaba ang kalapati na anyong, ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Di ba sa baptism of the Lord? Sa Matthew chapter 3 yata yun. Buksan nyo nga sa Bible nyo. Hanapin nyo dyan. Sulat nyo, Matthew chapter 3. Mga kapatid, kung minsan hindi ko rin binibigay yung specific verse, binibigay ko lang yung chapter. Kasi for us to challenge ourselves, nabasahin din natin yung buong chapter para maintindihan natin yung konteksto. Yan. Hindi yung spoon feeding type. Kasi kung spoon feeding type lang, hindi din yung selective yung pagbabasa natin ng Bible. Dapat buo. Okay. Sa Matthew chapter 3 verses 13 to the following. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying,
I need to be baptized by you, and yet you are coming to me. Jesus said to him in reply, Allow it not. Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill the righteousness. Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove, coming upon him. And a voice came from the heavens saying, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. So you see, yung tatlong persona makikita natin sa tagpong ito, na siyang binanggit ng Panginoon sa Great Commission to go therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Diba? So, yun yung sinasabi mga kapatid. Then, balik tayo dun sa John chapter 14. 15. Sa 15 naman, sa John 15. 14 muna, verse 26. The Advocate, the Holy Spirit, that the Father will send in my name, He will teach you everything. So, if the Holy Spirit is just a force or a power, how can He teach us everything? How can remind us what the Lord Jesus told us if He is just a power? If He is not an individual, He is not a person. Okay? Of course, maintindihan ng mga nag-aaral sa English. So ngayon, maintindihan mo siya. Ganun pala. Okay? Verse 15, John chapter 15. Okay, hanapin natin ulit. Okay. Verse 26, John 15, verse 26. When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, He will testify of me. Kung ang Espiritu Santo is just a force or a power, how can He testify about the Lord Jesus Christ? So yun yung mga consideration, yun yung mga question to consider mga kapatid. Hindi pwede na pag sinabi lang ng ministro natin, hindi, ang Espiritu Santo, i-power lang. Mga tanga ang mga Katoliko, mga bobo. Di ba? Yun yung sinasabi nila sa atin. Tatlo ang Diyos nila. Kaya palang i-bound ng mathematical formula ang Diyos na kinikilala nila. Sa atin, hindi natin mililimitahan ang Diyos. Because God is beyond everything that we can imagine. Sabi dito, that proceeds from the Father, He will testify to me. And you also testify because you have been with me from the beginning. Okay. John 16, verse 6. But because I told you this, grief has filled your hearts. But I tell you, verse 7, that the truth, it is better for you that I go, for if I do not go, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him, but I will send him. Hindi sinabi ng Panginoon, I will send it to you. Kasi kung power, ang gagamitin, dapat it. Kung He is just a force or a power, I will send it to you. Sabi ito, but I tell you that the truth is better for you that I go, for if I do not go, the Advocate, ang tagatulong, ang paraklet, parang katulad ng abogado, yun yung sinasabi ng abogado. Ibig sabihin, paano ko ang person lang, ang Espiritu Santo, how he can be called advocate, paraklet? Di ba mga kapatid? Will not come to you, but if I go, I will send him to you. And verse 8, and when he comes, you see,
He will convict the world in regard to sin, unrighteousness, and condemnation. If he is just a force or a power, how he convict the world? How he can teach? Okay. In regards to sin and righteousness and condemnation, because they not believe in me. Righteousness, because I am going to the Father and you will no longer see me. Condemnation, because the ruler of this world has been condemned. Verse 13, John 16:13. But when He comes, grabe ilang ulit to mga kapatid. John chapter 14, dito sa John chapter 16, ilang ulit to. So kung nakapag-aral ka ng high school, nakapagtapos ka ng high school, at least you have the background ng grammar and composition. Ngayon, kung nagtapos ka na naman ng kolehiyo mo, may degree ka, pero napailalim ka sa mga ministro o tagapagturo na nagsasabi na ang Espiritu Santo is just a force or a power, there is a question, bakit ka nakapasa sa pag-aaral mo kung hindi mo ito iniintindi, kung hindi mo to inuunawa. Okay. Ito hindi to pangungutya or whatsoever. Tinitingnan natin mga kapatid. Okay. But when He comes, ngunit kapag dumating siya, sabi niya, the Spirit of Truth, but when He comes, the Spirit of Truth, He will guide you. Ulit ito, He will guide you. Okay? To all truth. He will not speak on His own. Hindi siya magsasalita ng Kanya. Siya kung kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi siya persona, hindi siya individual. How He can speak? Okay? He will guide you to all truth. He will not speak on His own, but He will speak what He hears, and will declare to you the things that are coming. Di ba? Napakahalinaw. Verse 14, John 16:14, He will glorify me. Parangalan niya ako, sabi ng Panginoon sa Kristo. He will take from, because He will take from what is mine and declare it to you. He will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that He will take from what is mine and declare it to you. So, overwhelming yung sinasabi dito sa John chapter 14 hanggang chapter 16 ng John, that the Holy Spirit is not just a force or a power. Kaya nga, doon sa Matthew 28, nung sinabi doon sa Great Commission, sinabi ng Panginoon, Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Hindi in the names of. Kasi kung plural, kung kinukonsider natin na ang Diyos natin ay tatlo, dapat in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. But in the name, sa pangalan ng. Kaya nga doon sa, alam niyo kung aware kayo, kung minsan doon sa yung final blessing sa after ng final blessing sa banal na misa, binabanggit ko minsan, hindi ko lang alam kung narinig niyo. Sa 2 Corinthians chapter 13, verse 13. Ito palagi to, hindi narinig niyo siguro to, hindi niyo lang napapansin. Sabi dito, mga kapatid, The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. Diba? Narinig natin ito sa final blessing sa pare. Yan sabi niya. May the Father and may God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So that is why we believe that the Holy Spirit is God. He is individual. He is a person. He is an individual. He is a person. Ito rin, yung mga pilosopo sa person nga Bakit siya sabing God? Mayroong ganun, Siguro, nung nag-aaral sila ng English, parang katulad ko, siguro na mamayabas nung nagtuturo yung teacher o kaya tulog. Kasi di ba kapag hindi mo paborito yung subject, tutulugan mo.
Sa akin, hindi ko paborito yung math, tinatakasan ko. Pero later naman, nakabawi naman ako sa math ko. So mga kapatid, that is why we believe in one God in three divine person. Na sinasabi nga natin kanina na ang ating pananampalataya patungkol sa Diyos ay mula pa nung una ng ating sa mga apostol. Kaya nga meron tayong Apostles' Creed, di ba? Yung tinatawag natin na 12 articles of our faith, andyan nakapaloob sa Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Then sa huli, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Yun yung Apostles' Creed. Sa Nicene Creed na formulate ng around 325 AD, yung Nicene Creed, the same. Pinapahayag yung pananampalataya natin sa Diyos na tatlong persona. Ama, Anak, Espiritu Santo. At niloob din ng Panginoon ang ating bansa ay binubuo ng tatlong isla. Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang bansa natin ay isa, Pilipinas. Di ba? Tatlo bansa nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, isa nga Pilipinas nga Luzon, binubuo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Binubuo ng tatlong malalaking island, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi, tatlong bansa nyo Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi nga, isa lang, Pilipinas. Hindi, tatlo Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi, tatlong bansa nyo. Isa nga Pilipinas Isa lang. Di ba? Yun yung laging laging argumento, laging debate. Hindi tatlo Diyos nyo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Then, kaya nga hindi natin matanggi ang sinasabi sa banal na kasulatan, maging sa hula pa lang ng mga propeta, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Di ba? Sa Isaiah chapter 7, verse 14, and then Isaiah chapter 9, verse 6. Dito sa Isaiah chapter 9, verse 6 sa Tagalog, basahin natin. Ito yung Bible ko na maliit. Okay, Isaiah 9 verse 6 sa Tagalog. Magandang Balita Biblia na published by Magandang Balita Biblia published ng Philippine Bible Society. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin, siya ang kahangahang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, sa Old Testament pa lang, binabanggit na ang Panginoon Kristo, ang ipanganak na Mesiyas na tagapagligtas ay walang hanggang Diyos. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, kung titingnan natin doon sa, thank you, Saint Isidore. Kung titingnan natin doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, di ba? Ano sinasabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. At kung wala ang Word na yun, ay walang nalikha. Kung hindi dahil sa Kanya, you see? And then doon sa verse 14, napakalinaw, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ngayon, if you will deny the divinity of Christ, yung pagiging Godhead ng Panginoong Jesucristo, tatakbo sila doon sa John 8:40. Pero remember mga kapatid, ang John 8:40 is dapat i-reconcile mo dito sa prologue ni St. John. Sa prologue pa lang ng gospel na kanyang sinulat, sinasabi niya sa John chapter 1 hanggang 3, in the beginning. Meron ako narinig doon nagbasa ng yung Genesis naman yun. Genesis chapter 1 ang binasa niya. In the beginning. Inulit-ulit, in the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was God. Then sa verse, may karugtong ito, basahin natin lang sa English. Okay?
buksan niyo po yung Bible niyo para at least masanay kayo sa pagbuksan. Huwag kayo masanay sa Bible app alone. Ito mga kapatid, John. So, yung John 8:40, kapag tatakbo yung mga nagdi-deny sa Panginoong Jesucristo, patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, gagamitin nila yung John chapter 8 verse 40. Gagamitin nila yun. Dapat i-reconcile nila ito doon sa prologue ng Gospel ng St. John. Hindi mo pwede si St. John pag away-awayin mo sa sarili niya. Ano gagawin ni St. John? Susuntukin niya yung sarili niya. Yan yung ginagawa natin kapag gamitin natin yung John chapter 8 verse 40. Isang tricky attitude yung ginagamit. Isang trick lang yung ginagamit sa inyo kapag ang babanggitin ay verse 40 lang. Try to read the entire chapter 8. Doon sa John chapter 8 verse 58, basahin nyo dyan. In your Bible. Sulat nyo, John chapter 8 verse 58. Ano sabi dyan? Before Abraham was, I am. Di ba? Lalo siyang babatuhin ng mga Hudyo. Bakit? Alam ng mga Hudyo na itong titulo na ito, na yung sinabi niya na I am, ay pag-aangkin niya sa pangalan ng Diyos na ipinakilala niya kay Moses doon sa Mount Sinai sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15. So kung ang focus lang ng minister or pastor mo tinuturo yung verse 40, but he's not letting you read the entire chapter of John chapter 8, and he is not reconciling it to the prologue of St. John in John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Tricky tactic yan mga kapatid. Demonic yan. Nagsisinungaling siya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Then, pasok siya doon sa John 8:44. Ano sinasabi doon sa John chapter 8 verse 44? Ang diablo ang inyong ama. Siya ay mamamatay tao. At ama ng kasinungalingan. So therefore, kung nagsisinungaling ka, nagiging ama mo ang diablo. So kung ang ginagamit mo ay verse 40 lang at hindi mo na-reconcile yung verse 40 na yan sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then 14 and then the other passages, other verses in John chapter 8, then tinitrick ka lang ng nagtuturo sa iyo or ng ministro mo. Dinadaya ka. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Siya yung pasok sa John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang kanilang ama. Brother, paano yun? Nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Hindi yun, hindi problema yun. Walang problema dun kung magsalita man sa salita ng Diyos, mangaral sa ng salita ng Diyos. Let us remember yung temptation of the Lord Jesus Christ in the wilderness sa Matthew chapter 4. Ang demonyo, ang diablo, alam niya yung Biblia. Basahin niyo Matthew chapter 4. Di ba, nung sinabihan niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, ang kinote niya, Psalm 91 verse 11. Basahin niyo Matthew chapter 4, yung buo, hindi ko babasahin yung sabihin yung verse. See? So kung nagbabasa ka ng Biblia, pero may hidden agenda ka, tinatakpan mo yung kabuuan, then you are no difference of the devil. Para ma-advance mo yung agenda mo, hindi mo isiwalat yung totoo, may tinatago ka, may pinagtatakpan ka. Biri mo magpo-focus ka lang dun sa John 8:40, where you are not in the hindi mo pinabasa yung buong chapter 8 ng John at hindi mo siya na-reconcile doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 then verse 14. Walang pagkakaiba sa trick ng demonyo yan. Sabihin mo nagbabasa ka ng Biblia, pero yung paraan mo is tricky, that is diabolic. Pasok ka doon sa verse 44 ng John chapter 8. So you see? But of course,
Kaya nga, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang Diyos natin ay isa na may 3 persona. How it happens? We cannot question God. Ano sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9? Kaya nga hindi natin siya pwede i-bound to any mathematical formula. Because God is beyond of human understanding. Ano, di ba? Ano sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9? Buksan niyo yung sa Bible niyo o di kaya sulat niyo muna kung wala kayong Bible. Pabilisan. Sino una makakahanap? May premyo kay Lord. Sino ang nakakita? Isaiah 55 verse 8 and 9. Ano sabi? Kita niyo na? Okay, ito na. Okay. Sabi rito sa Isaiah 55 verse 8 and 9, as high as the heavens are above the earth, so high are ways above your ways. And my thoughts are above your thoughts. For just as from the heavens the rain, verse 9 lang. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. So you see, hindi natin pwede i-level yung karunungan ni Lord sa karunungan natin. Di ba? We tend to put God to bound God in our limited mind, limited brain. Parang katulad ng bata na nakita ni Saint Augustine na naghuhukay ng balon sa tabi ng ng dagat, ng butas. Sabi niyang bata, kinanong siya, "Hey kid, what are you doing?" Sabi niya, "I wanted to bring all the waters of the ocean here in this hole." Ano sabi ni Saint Augustine? You cannot do that. How can you let the water of that ocean fill that little space that you created? Minsan tayo ng mga tao, ganun yung gusto natin. We wanted God to ipasok sa maliit nating utak. Actually, na-realize din siya na gusto niya sa sarili niya. Parang minsan ganun. Tinatry natin, ina-attempt natin na ipasok ang Diyos sa utak nating maliit. Kaya nga, God is beyond any mathematical formula. Kaya hindi mo siya pwede gamitan ng addition. Anong klaseng Diyos yun? Nagagamitan mo ng addition. Di ba? Binanggit na nga natin, Isaiah 55, 8 and 9, He is beyond our human understanding. His thoughts above our thoughts. His ways above our ways. Di ba? Yun din sinabi doon sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Di ba? Anong sinasabi doon? Sa 1 Samuel ba yun? Ang sabi doon ng Panginoon na, ang pamantayan ng tao ay hindi katulad ng pamantayan ko. Di ba? Do ang sinasabi niyo doon sa appearance. Pero related siya sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Verse 7, 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi dito, pasulat niyo, "But the Lord said to Samuel, do not judge from the appearance or from his lofty stature, because I have rejected him, not as man sees that God sees, because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart." So yung standard ng Panginoon, iba. Sa standard natin, yung pamantayan natin, iba sa pamantayan ng Diyos. Kaya hindi natin dapat ipilit yung gusto natin. Ikukulong mo yung Diyos sa maliit mong utak. Hindi, ikaw na yung Diyos kasi kaya mo palang i-manipulate ang Diyos sa utak mo. See? Okay. So, yun malinaw mga kapatid. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung sa patungkol sa Espiritu Santo, sa John chapter 14 hanggang chapter 16. Na how He can teach if He is just a power or a force.
Then, ipinakita din natin na ang Panginoon Kristo ay hindi lang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga yung John chapter 1 verse 1 to 3 is sinuportahan ito ng sulat ni San Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi doon sa Philippians chapter 2 sa Tagalog. Ito sa maliit kong Bible, may read niya to 10 years or 15 years. Okay. Sabi rito sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, sabi dito, okay, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos, sabi dito, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad na isang karaniwang tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. You see? Mayroong account dito sa TikTok, ang account niya is Paganong Katoliko. Kinukotya niya. Actually, sigurado ako member ito ng member siya ng gumagamit ng pangalan ng Panginoon Kristo na sekta. Pero nilalait niya ang Panginoon Kristo. Pinagtatawanan niya. Bakit ang Diyos mapapatayin niyo? Kasi hindi niya naintindihan yung salvation history. Na nung nagkasala ang tao, ay walang makasasapat na alay para ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Kaya nga ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan, di ba? Sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Then sa Hebrews chapter 9 verse 22, sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At makikita natin sa kwento ng kasaysayan ng Biblia na ang mga Hudyo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan, meron sila tinatawag na Day of Atonement sa isang taon. Mag-aalay sila ng dugo ng kordero. Ang kordero ay dapat walang kapintasan. Yan yung prefigurement na ipinakita ni Abraham sa Genesis chapter 22. Genesis 22 ba o 18? Tingnan natin. Confirm or check. At least kung binubuksan niyo yung Bible niyo, wag lang kayo amin diyan tango ng tango. Malalaman niyo kung tama yung sinasabi ko. Okay. Genesis chapter 22. Yung typology or prefigurement ng gagawin ng Panginoon sa Kristo. Sa Genesis chapter 22, yung ginawa ni Abraham. He's supposed to offer Isaac, but instead na sa Isaac ang iaalay, nagpadala ang Diyos ng tupa na nasabit ang sungay sa mga sanga at yaon ang inihandog ni Abraham. Yung typology of the Lord Jesus Christ, the prefigurement na gagawin ng Panginoon sa Kristo na sinabi sa Hebrews 9:22, there is no forgiveness of sins without shedding of blood. At yung dugo ng kordero, dapat ang kordero walang kapintasan. Then kung babasahin nyo sa Hebrews chapter 9, maintindihan nyo doon. Maliban doon sa verse 22 na yun, na without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Yun yung sinasabi sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang tupa ay wala dapat kapintasan. Then dumating ang Panginoon Kristo. Diba? Sa John chapter 1 verse 29, inuulit yan sa banal na misa kung Katoliko ka. Laging inuulit. Ano sabi ni St. John? The Baptist, behold, nang lumalapit ang Panginoon Kristo sa kanya. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hindi lang sa isang occasion lang. Kasi ang mga tupa, yung the blood of the Lamb, yearly nila ginagawa yun.
Basahin niyo yung Hebrews chapter 9, maintindihan niyo yan. And dumating ang Panginoon sa Kristo, tinawag siya ni St. John, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." John chapter 1 verse 29. Tinanggihan ba ng Panginoon sa Kristo yun? Hindi. Then kung makikita natin sa Revelation, the book of Revelation, makikita natin doon ilang beses na ang tinutukoy na Lamb of God ay ang Panginoon sa Kristo. So you see? At bakit nung magkasala ang tao, God initiated na ma-restore uli yung relationship natin. Siya yung gumawa ng paraan. Yun yung grace na tinatawag. Wala tayong ginawa doon. That is grace. That is the grace of God for us. The Lord Jesus Christ is the grace of God for us. Ang ginawa ng Panginoon Kristo, inalay niya ang kanyang sarili para sa ating katubusan at ma-restore yung relationship natin. Yun yung sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45 related to sa Hebrews 9 verse 22. And then kung titingnan natin ang sinabi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, why the Lord Jesus Christ? Bakit Diyos ang Panginoon Kristo? Hindi siya tao. Kasi kung tao lang siya at napabilang ka sa iglesia na ipinangalan sa Kanya, yet tao lang ang pagkilala mo sa Kanya, hindi ka matutubos ng Kanyang dugo na pinambili niya sa Kanyang iglesia. Ang iglesia na Kanyang itinatag, hindi itinatag ng tao. At yung iglesia na yun ay hindi natalikod. At hindi kailanman matatalikod. Basahin niyo sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Actually, nagsasalita dyan si Eli, kausap si Samuel. Pero ang sinabi ni Eli, sacerdote Eli, is the same with what Caiaphas said. Na nung nagsalita si Caiaphas na it is better for one person to die than the whole nation will suffer. And then may often close quotation doon na often close parenthesis, Caiaphas did not know that he is already prophesying what the Lord will do. The same with si Eli, hindi niya alam na nagpo-prophesy na pala siya. Ano sinabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25? That is why hindi pwede na tao lang ang Panginoon sa Kristo. Kung tao lang siya, yung dugo na itinigis niya sa krus ng Kalbaryo, walang saysay. Kung tao lang siya, no, hindi ako natubos ni Jesus Christ. Hindi mangyayari yung sa Acts chapter 20 verse 28. Walang sense ang kanyang dugo. Bakit? Sinasabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, buksan niyo po yung Biblia niyo. Buksan niyo po. Huwag kayong basta-basta na basahan lang kayo. Kayo buksan niyo doon ang natural ang 1 Samuel is after ng Judges sa Old Testament. Sa Old Testament huwag sa New Testament mo hanapan sa dulo, sa bandang taas. Backward. Kasi may iba na ang Old Testament hanapin to sa part ng New Testament. Kaya kailangan nyo magbasa na mag-basic Bible seminar, umattend. Kami may basic Bible seminar parokya namin ngayon, ika-2 day ngayon, BBS 1. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, that is why ang Panginoon Kristo hindi kailanman tao. Kasi kung tao siya, walang saysay yung dugo niya, hindi niya tayo matutubos, nasa ilalim pa rin tayo ng kasalanan. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanila si Yahweh. Ang kasunod na tanong is, ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Sino ang magiging karapat-dapat na tao na mamagitan para sa atin? Sino? Ang Panginoon Kristo kasi nagkatawang tao siya. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, then Philippians chapter 2 verse 5 to 8. See? Ngayon, tatakbo na naman yung iba doon kasi dalawang verse ang pinaka-common nila na pinaka-common nila na outrightly daw sinasabi ang Panginoong Kristo ay tao. We do not deny or
Oy, do not deny na ang tao ang Panginoon Kristo kasi nagkatawang tao nga. Tatakbo sila doon sa 1 Timothy 2:5. Basahin sa 1 Timothy 2:5. Pero remember, katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, na hindi si Saint John, John 8:40, hindi mo siya pag-away-awayin sa sarili niya. Gagamitin mo ang verse 40 sa John chapter 8. Pero without considering the prologue of Saint John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14. Then yung other parts ng John chapter 8, verse 40 ka lang nakapokus. The same with sa 1 Timothy 2:5. Hindi mo rin pwede paglaban-labanin si Saint Paul sa sarili niya kasi siya ang nagsulat kay Timoteo nito. Siya rin nagsulat sa Pilipos. Di ba? Very clear declaration niya doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Na ang Panginoon Kristo ay Diyos, kapantay ng Ama. Oh. You see? So, hindi mo madina yan. Sa Colossians 2:9 ba yun? Tingnan natin mga kapatid. Kasi natural, alam mo naman na hindi naman sa dami-dami ng mga talata sa Biblia is makakalimutan din natin. Tingnan natin Ito, sa verse 9, sapagkat, Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y naging tao. Naging tao. Pag sinabing naging tao, it means he has other nature prior to it. And what is that? Yun yung sagot sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagkadiyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Yun yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 5. Kaya hindi mo pwede gamitin yung 1 Timothy 2:5 against kay Saint Paul. Or else, sinaakusahan mo sa Saint Paul, ulyanin. Bata pa sa Saint Paul nang sinulat niya yan, hindi pa siya masyadong matanda. Ulyanin si Saint Paul, mali-mali, kontra-kontra. Sabi dito Diyos, tapos dito sasabihin sa kay Timoteo, tao. Hindi ganon ang pag-intindi sa Bible, kapatid. When you have to read the entire Bible and understand it in its entirety. You have to reconcile each passages that it seems to be contradictory. Or else, magiging puntos yan sa mga kumukontra sa kredibilidad ng ating banal na kasulatan ng Biblia. Ganon yan mga kapatid. Diba? Ganun. Sa Titus chapter 2 verse 13. Ito rin binabanggit lagi dito sa banal na misa, hindi nyo ba alam? Yung after ng Ama namin, after nakantayin yung Ama namin, babanggitin to ng pare. As we wait in joyful hope, the coming of our Lord and Savior Jesus Christ, then sasagot tayo, for the kingdom, the power, the glory are yours now and forever. Sa Titus chapter 2 verse 13, sabi dito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So you see, overwhelming yung mga verse sa Bible. So kung may mga sinasabi man na tao siya, we do not deny that because He became man. Papaano siya mamatay sa krus? Papaano niya may alay ang kanyang dugo kung hindi siya magkatawang tao? Para mapatawad ang ating kasalanan kung hindi siya magkatawang tao. That is why there is a need that the Lord God will come into the flesh. Ayun sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9. Naging tao. Kaya nga dito, may babala. Itong babala sa 2 John chapter 1 verse 7. So, di ba, overwhelming yung naging tao. Pag sinabing naging tao, hindi tao, ibig sabihin, pag sinabing naging tao, it means he has other nature prior to it. And what is that? He is God. This is Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Yun yung tinutukoy, kapatid. Kaya nga dito may babala dito mga kapatid. Sa 2 John chapter 1, verse 7, ito very clear.
Okay, sa 2 John 1:7, sabi dito, actually 2 John 7 lang, verse 7, kasi wala namang chapter tong 2 John eh. Sabi dito, sapagkat, yan, take note, nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya. Yung mga magdaraya, yung mga sinungaling. Yun yung binabanggit ko sa inyo kanina sa John chapter 8 verse 44. Gumagamit ng trick. Gagamitin lang yung verse 40 ng John chapter 8 pero hindi niya ipapabasa sa iyo yung buong chapter 8 kasi malalaman mo doon pala sa konteksto na yon na ang Panginoong Kristo ay nagpapakilala ng Diyos. Then, verse 7, ulitin natin. 2 John verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya. Mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. So, hindi tayo makakasama dito na tayo ay magdaraya, na tayo mga Katoliko. Because we are professing in our creed, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, ay pinanganak ng Santa Maria ang Birhen. We are continuously professing it, mga kapatid. Some sorry, make your own video if you want to answer my video. Okay. You're late, Husam. So you're late. That is why you say that. Then, so Husam, you belong to this verse. You are one affected of this verse, 2 John 1:7. Let us read it in English for the sake of Husam. So, that is why, mga kapatid, Colossians chapter 2 verse 9 is related to this 2 John verse 7. And then Philippians chapter 2 verse 5 to 8. John chapter 1 verse 1 to 3. It was said that he became man. It means he has other nature prior to it. Okay. So 2 John 1:7, and Rosam, I know you are included in this. And the Bible, our Bible is prior to the existence of your book, 500 years after, it is already being said here. 2 John 1:7. So, babala to sa atin mga kapatid, is a warning for us. Not only for Christians, actually for Christians too, because this letter is intended for the believers. Many deceivers have gone out into the world. Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Jesus Christ as coming in the flesh. So I said before, how St. John said this word if he is already a person, if he is not God prior to it. He has other nature prior he became man. Okay? As coming in the flesh, such is, take note, the deceitful one and the Antichrist. So I better trust John, the eyewitness, the apostle of Jesus, than your so-called prophet who just preached after John around 500 AD. Why you said that John didn't meet Jesus? He is the beloved apostles of Jesus. How can I trust your leader, your prophet? He didn't even meet Jesus. So I would rather believe to Saint John, because he is the beloved apostles of Jesus. How can I trust Paul? I trust Paul than your leader, your founder.
Because Paul has encountered Jesus in the road of Damascus. Acts chapter 9. That's why. But actually, that is out of my topic, Husam. Okay, so mga kapatid, much more. Your prophet is just a dream. There is no eyewitnesses. Saint Paul has eyewitnesses. He was blinded 3 days. Okay. It is not a dream. It was a daylight, broad daylight. There are witnesses to it. And prior he was converted, he was a persecutor. If Christianity is false, then why Saint Paul will change his religion to a false religion? Because the Jewish people, the Lord has revealed to them, salvation is from the Jews, John chapter 4. Then why Saint Paul will risk his faith, his salvation, he changed his faith to a false faith? Whereas the Jewish people has received revelation from God. It is not just a vision of light. He saw, he heard, and he was blinded. How about your prophet, your founder? Is there any witnesses? Is there any conversion prior he preached? No. Anyway, that is my topic about that Holy Trinity, because Holy Trinity is Sunday today. Husam, I would rather believe Saint Paul, Saint John, rather than your founder. They are a holy people. They didn't wage war against the kuffar or the kafir. They convert many of nations without using sword, unlike your founder. So, sorry to say, I am not here to offend you, but that is the truth. So 2 John 1:7, mga kapatid, sa Tagalog, maraming mga magdaraya daw ang nagkalat sa sanlibutan ng mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang mga taong yaon ay magdaraya at Antikristo. So alam nyo na, kapag napabilang ka sa isang sekta na ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay tao lang at hindi mo ipinapahayag na ang Panginoong Jesucristo ay naging tao, kabilang ka sa grupo or napabilang ka sa mga magdaraya at Antikristo. Ang bigat nun, mga kapatid. So kung babasahin natin yung Bible, overwhelming. Mayroong sekta dito sa atin, yung Acts 20:28, ginagamit nila yung Lamsa translation, tama daw yun. Pero pagdating sa Hebrew chapter 1 verse 8, sinasabi nila na mali daw yun. So you see? Tricky yun. Di ba? Sinasabi ko sa inyo yung trick. Ano sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 8? Ang Hebrew chapter 1 verse 8, tinawag ng Ama ang Panginoong Jesucristo na Diyos. Thy throne, O God, is forever and ever. So, may mga parallel yun. Isaiah 45, Psalm 45, verse 6 or 7. Psalm 45, tingnan natin na. Verse 7, 45 verse 7, your throne, O God, stands forever. Your royal scepter is a scepter for justice. So, yun yung parallel ng Hebrew chapter 1 verse 8. Itong mga grupo na ito na ayaw kumilala sa Panginoong Kristo, alam mo ang ginagawa nila? Hanap sila sa katatakas nila. Naghanap sila ng version, na ang version ay nagsasabi ng ganito, thy throne is God. Di lalabas na luklukan ng Panginoong Kristo ang Diyos. Ibig sabihin, mataas pala, bagay pala ang Diyos. Mataas pa pala ang Panginoong Kristo sa Diyos nila. Kasi inupuan lang ng Panginoong Kristo ang Diyos
Samantala dito sa Psalm 45 verse 7 is, Thy throne, O God. Ang trono mo, O Diyos, ay magpawalang hanggan. Yun yung sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 8. Then, ang parallel nito, there is another parallel to it, na hindi pwede ang Ama ang niluklukan ng Panginoong Kristo. Di ba sa creed natin, sa Apostles' Creed natin, ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. Di ba sa Acts chapter 8, di ba nakita ni Esteban ang Panginoong Kristo na nakatayo sa kanan ng Ama. May isang instant na nakatayo, hindi nakaupo. Kasi ang interpretation ng mga nag-aral na nag-standing ovation ng Panginoong Kristo dahilan doon sa paninindigan ni San Esteban sa kanyang pananampalataya until his buried death. At nakita ko ang Panginoon na nakatayo sa kanan ng Ama. Nag-standing ovation because of Saint Stephen. Na kahit namatay na siya, sabi niya, Lord, wag mo silang panagutin sa kamatayan ko. See? Iyon yung isang tagpo lang na nakatayo ang Panginoon Kristo sa kanan ng Ama. Pero most of the time, makikita natin na ang Panginoon Kristo ay nakaluklok sa kanan ng Ama. So Mark 16 nandun, di ba? Dito, sa 110, isa pa dito sa parallel ng Hebrews chapter 1 verse 8. Sabi niya, the Lord says, take note, prophecy to ni David dun sa book of Psalms. The Lord says to my Lord, the Lord say to you, my Lord, Panginoon ko. Sinabi ng Panginoon ko sa aking Panginoon, take your throne at my right hand while I make your enemies your footstool. Take your throne at my right hand. Hindi niya sinabi, take me as your throne. Yung thy throne is God, meron bang parallel yun? Wala. Ang Hebrews 1:8 may parallel itong Psalm 110 verse 1 and then Psalm 45 verse 7. Kaya ang sabi ko sa inyo, tanggap nila yung Acts 20:28 sa lamsa kasi pabor sa kanila. Pero pagdating sa Hebrews 1:8, hindi na nila tanggap si lamsa. Diba? Trick, mga kapatid. Ang mahilig sa trick, alam natin, it is not the Lord, it is the devil. So, yung term, di ba may term tayo na, alam na this. Alam na this. Sa Mark 16, tingnan natin yung mga parallel na sinasabi ko, para pagpapakita na ang tamang translation sa Hebrews 1:8 is, thy throne, O God, and forever and ever. Lumuklok sa kanan ng Ama ang Panginoong Kristo. Sa Mark 16 nga tayo, mga kapatid. Tingnan natin gumagamit ako ng yata kasi alam niyo naman, natural. Puti na yung buhok natin. Natural, kakalimot naman tayo yung mga banabasa natin dati. So Mark 16. Mark 16, hanapin ko muna. Okay. Mark 16 verse 19. Ito mga kapatid. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. Hindi siya na he took his seat. He took God as his seat. Hindi ganun. He took his seat at the right hand of God. Hindi sinabi he took God or he sit at God, but he took his seat at the right hand of God. Diba? Hindi niya niluklukan ng Ama. He has his seat at the right hand of the Father. So ang Catholic Church hindi mabibilang or hindi siya qualified na sasabihin niyo kami yung magdaraya or antikristo. Kasi ang Panginoong Kristo ay aming pinapahayag na naging tao or nagkatawang tao.
Colossians chapter 2 verse 9, Philippians chapter 2 verse 5 to 8, and then John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, then Hebrews chapter 1 verse 8. So, ipinapakita na ang Panginoon Kristo ay hindi lamang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. So, binanggit ko kanina, why the Lord Jesus Christ is God, because sinabi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 na kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, sino ang mamagitan? May mamagitan sa kanila, maaaring magitan sa kanila si Yahweh. Pero kung ang tao magkasala sa Diyos, sino ang mamagitan? Wala. Kaya nga ang Diyos in His grace, He sent His only begotten Son. Bet, papasukin mo, please. Please, please, Bet. Bet. Papasukin mo, please. Papasukin mo. Ay, goodness, Bet. Papasukin mo, anak na. Pinaliguan mo na yung galing. Sorry. Interruption. Yung dugtog ko na pumapasok kasi sa ilalim ng motor, nadudumihan. Kasi may naamoy yata siyang daga. So, sana wag nang kainin ng daga yung mga wire. So, ano lang yan? Interruption. So, yun yung mga kapatid na base sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, ipinapakita na hindi pwede na ang Panginoon Kristo ay tao lang sapagkat hindi siya magiging karapat-dapat na tagapamagitan sa atin sa Ama. Kaya siya tao kasi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 5 kasi nagkatawang tao siya para maiala niya ang kanyang dugo. Hebrews chapter 9 verse 22 sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya nga, doon sa Acts chapter 20 verse 28, ang sabi ng mga nag-aaral, maging si Brother Dwayne Cartojano na nakapag-aaral ng original languages, biblical languages, pati ng magaling sa grammar, ay ang sabi doon is the church of God that was purchased by His own blood. So, tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ang kanyang iglesia, ang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo ay Diyos. So kung sinasabi man na may sinasabing iglesia ni Kristo sa Bible, at saka makikita natin sa Bible, marami yan mga kapatid. Kaya nga, nagtatalo-talo itong MCGI at saka Inc. 1914 kung ano yung totoong iglesia kasi mayroong sinasabi sa Bible na iglesia ng Diyos at saka iglesia ni Kristo. So kung sinasabi man na iglesia ni Kristo at saka iglesia ng Diyos, it is not a two church, but a church na ipinound ng Panginoon sa Matthew 16. Kung sinabi man na Kristo at ang isang passage ay iglesia ng Diyos, it is because Christ is God who became man. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos na nagkatawang tao siya. Yan yung malinaw sa Colossians chapter 2 verse 9. Possess niya pa rin, taglay-taglay niya pa rin yung pagka-Diyos niya na kahit nagkatawang tao siya. That is why mga kapatid. So, ang Panginoon Kristo ay Diyos. Ngayon, kaya nga tayo ng mga Katoliko ay naniniwala sa Diyos, isang Diyos sa tatlong persona. Hindi tatlong Diyos binanggit ko na kanina yung example na biniyayaan din tayo ng Diyos na ang bansa natin ay binubuo na ng tatlong isla pero isang bansa, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao pero isang bansa. Hindi, tatlo bansa nyo Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi nga Pilipinas, isa nga Isa lang, Pilipinas. Biniyayaan tayo ng Panginoon ng gano'n, At least meron tayong mga illustration na pwede natin magamit. Hindi, tatlo nga. Isa, dalawa, tatlo Isa nga Pilipinas I-insist pa natin. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina that we cannot bound God in any mathematical formula because God is beyond or He give or hindi siya makocontain ng any
human standards or any human knowledge. Yun yung sinasabi kanina sa Isaiah 55 verse 8 and 9. So marami pa po mga kapatid, very overwhelming yan kung mabasahin natin. So hindi tayo magtaka kung may mabasa tayo na bakit dito tao? Madali lang i-reconcile yun kasi nga nagkataong tao. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom, a blessed Feast of the Holy Trinity Sunday, a blessed Holy Trinity Sunday to all of us. May the Lord bless us in Jesus' name, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So shalom, mamaya ulit at 9, magla-live ulit ako sa Banal na Misa sa aming chapel. So see you there mga kapatid. May God bless us all.